Okay, hello class. So, ang aralin natin ngayon is about sa web systems technologies, dealing with form elements tayo. Po. So, we will define the different form elements, classify types of the input element, use the different elements in a form, and test if a form passes data, then develop forms with multiple elements. Po. Simulan muna natin, ano po ba ang form elements? Po. So, ngayon po nakafocus lang tayo sa HTML side ng HTML forms. Wala pa po tayo sa PHP. Okay? So, inahin muna natin yung ating form tag. Okay? So, si form tag, to contain form elements, dapat nakapaloob sila sa isang form. So, test po natin. Kailangan po may form tag. Po. So, wala namang case kung malaki o maliit, ano? Pero, maayos. Liitan lang natin. And then, dito natin i-house yung ating mga form elements. Ano po ba yung mga form elements po? Yan po yung mga text boxes, drop-down menu, yan po mga radio button, check boxes, yan po. Yung mga ginagamit po natin para makakollect po ng data no po, from user. Okay? So, ang pinaka-simple po ay yung ating text box, which is input. So, siya po isang empty tag, ano? So, wala siyang closing tag. Then, lagyan natin ng type, attribute, text. Since text po ilalagay natin. Then, lagyan din natin ng placeholder. So, si placeholder po yung text po nag-a-appear sa loob ng text box muna. Indicating kung ano yung kailangan nating ilagay. Ayan. Save natin, then check natin. Ayan, makikita nyo po. Ito na siya. Si enter email address, yung ating input type text. So, free tayo na mag-set ng height tsaka ng width. Parang pang CSS yata ito. So, ayaw eh. And then, button. Pwede pong in the form of button. Then, may type attribute. Yan, parang ganyan. Then, another button in the form of input. Input type button. Pwede po pareho yan. Yan. Pero po, mas gamitin natin si button for buttons po. Then, value. Click me. Yan, may dalawa pong types, ano? Pwedeng by input, pwedeng by button. Pero mas dapat pong gamitin si button. Pinakita lang po natin si input para masabi na pwede rin. No? So, may dalawa pang types ng button, ano? Meron pong button for submit and button for reset po. As long as nasa loob po ng form, yung mga ating form elements like text boxes, lagay pa tayo ng enter password. Type. Yan. Input type password naman. Ano difference niyan? Ano po yun, bullets po yung lalabas imbis na text para hindi agad-agad makita yung tinatype. And then placeholder, enter password. Ayan po. At lumabas na nga yung password field natin. Ayan. Lagi po akong nilalagay ng BR ngayon po sa HTML dahil
Ang mga input po kasi ay mga inline elements po, no? Pati yung mga button na yan, puro mga inline, meaning papunta po sila lagi sa kanan. Po, hindi sila gumagawa ng new line. Hindi po tulad ng mga paragraph na block elements po. So, nagpupunta sila agad sa new line after nung closing tag nila. Yan po. So, makikita nyo dito sa taas, enter email address. Yan, makakapag-type ka ng words dyan. Then, password. Yan, makikita nyo po. Kulay black lang yung lumalabas. And then, may view. Yun. Yan po yung purpose ng type password. And then, yung po submit natin at reset, may purpose po yan. So, halimbawa, si reset as long as nasa loob siya ng form tag. Pag pinito mo yung reset, nawawala po yung mga values. And then po, pag sinubmit, pwede mo pong kunin yung data ng mga input na to. Basta meron silang attribute na name. Yan. Name ay email. Na hindi pa naman po natin magagamit. Name ay password. Yan, pass. Okay? So, as long as meron silang submit, yan po, masisend na yung data sa kung saan po siya dapat ilagay. Bawa po sa isang PHP file na po nakadirect. So, since wala pa tayong PHP file ngayon, yung po muna, structure po muna ng isang form. Okay po. Then, si form tag po, meron po mga attributes like a method. Okay, it accepts either of two values, the post or the get. Po, ano po ba ang difference ni post at ni get? So, dalawang way po yan para mag-send mo ng data mula po sa HTML, papunta po dun sa ating PHP file. Ito po para mapunta sa ating database, para ma-process. Okay? So, una po si post. Una po si post, nagsisend po siya ng data through the server. Hindi po natin makikita. In a way na hindi natin makikita. Hindi po tulad nito, ayan po, makikita niyo po yung may ganyang encryption. Get po yan, may ginagamit po siyang parang phrase, ganyan po, mga combination, para po pwede natin i-bookmark. Po. So, pag nirun ulit natin yan, so dadalhin tayo sa certain file na to. Ganun po, get po ang tawag dyan. Pero po si post, wala po siyang mga ganitong tinatawag na URL. So, sinesend lang po niya sa server po. Pero si get po, ayan, kakasabi ko lang, pinibigay po niya yung data. Po, naglalagay siya ng parameters dun sa ating URL na siyang kukunin po nung PHP file natin na ipoprocess. Ito po yung halimbawa. Ayan, get request, data is sent in the URL. Post request, data is sent in the body. And po, wala kayong makikitang mga extensions pa dyan or mga values, parameters po dyan sa gilid. Ayan. Ayan. So, mas secure po si post. Kaya daw po sinasabi, huwag daw po yung gagamit ng get para makumuha ng password. No. Kasi po makikita yung password sa taas, doon sa URL. So, pwede tayo maglagay dito. Ganito po yung structure ng mga attributes ng isang form element. So, action, kung saang URL, pwede pong dun sa PHP file na magpo-process po ng data na nakuha natin dun sa HTML. Then yung method, yan po, yan yung either get or post. So, ilagay po natin. Form. Action. Since wala naman tayong PHP pa, paglalagyan. So, gawin lang natin siyang hashtag. And then, method. And, wala, hindi naman masisira yan na kung lalagay mo ay get. Okay? Yan. Oh, yan po. Then, ano pa? So, ito po yung ating mga form elements to be used in an HTML form. So, una po yung ginamit natin ay input. Input elements are input methods from a simple text field. An email text field, color picker, and more. So, hindi lang po siya for emails and passwords and text. So, pwede rin po siyang maging ibang type. So, makita po natin. Input. Close ko muna. Type.
ang dami, no? May button, pwede siyang checkbox, pwedeng color, pwedeng date, date time, email, file, hidden, image, month, number. So, ang dami po, ano. So, try natin ano muna, yung ibang mga common nating nakikita. Okay? So, color tayo. Input type, color. So, makikita nyo, hindi na po siya text box. Naging color picker na po siya. Ayan. And then, nakakapag-select po tayo ng value. Okay? Then, ano ba? Pwede naman po yung checkbox or radio button. Ayan. Si checkbox naman po. Ayan. So, pwede ka pong mag-select ng one or more. Basta may tama ka lang dapat may tama ka lang label para dyan. So, dun po papasok yung ating label. Ito po, labels, display text for form elements. So, ito po ay parang mga guides po natin. Yung yung ating labels. Bawa dito, label for. Ayan. And then, type mo yung kung anong name ang nilagay mo. Email. Ayan po. That same po siya dun sa name, ano. Ayan. Kung ano yung name nito. So, yun din yung lalagyan mo ng label for. Enter. At makikita nyo po, pupunta na po siya ng kusa. Then, ganoon din po si password. For pass. Ayan po. Ay, hindi pa natin nilagay sa baba. Label for password. Ayan naman. Basta po dapat same sila ng sa name. Ano. Ayan, kung ano yung name dito, yun yung nasa for. Check natin. Ayan. Sabi po dito, label tags use the for attribute to determine which element uses that label. Bear in mind that the value equated with for attribute is other elements ID. Oh, sorry. So, ID pala. Hindi pala name. Pero, tama pa rin naman. All elements in a form must carry a name attribute. Check natin kung magbabago ba pag nilagyan natin ng ID. Ganun pa rin naman pala. Yan. Basta sunod na lang natin siya sa kung saan po siya katabi, no? Okay, beautify natin. Ayan, ganda. Okay po, so meron tayong email and then password. Lagyan natin ng gender, kung male or female. So, walang tayo ng BR. Then, again, isang label pa. Label for gender. Gender. Parang di-appropriate si gender for checkbox ng that region. Ayan. Para isa lang po yung masiselect sa dalawa. Input, name, gender. And then, value, male, then value, female. Then, lagay pa tayo ng
So, hindi po siguro appropriate yung ito PI, P. Ayan, P, gen. Ayan, dapat. Kaso may space. So, pwede naman natin ilagay na lang sa loob. Ayan. Gender. Male and then female. Ayan. Then, maglagay na tayo ng NBSP. Ayan. Check natin. Ayun. So, pag na-select the value ay male, value ay female. So, sa mga attributes naman, hindi pa natin kailangang aralin talaga to kasi nasa HTML part pa lang tayo. So, ang care pa lang natin is about the structure, no? Hindi naman yung, yung functionality. Then, pag nireset po natin, makikita nyo po, as long as nasa loob po siya ng form tag, yan po, nare-reset po siya. Ano po, as long as nandun. Pero pag nasa labas na, hindi na po siya madadamay. Gender. Then BR. Ayun, pwede naman pala yan. Okay. So, ginagamit ko lang po yung Beautify. Kada nakakapag-code ako para umaayos ulit siya ng structure. Yan. So, check pa natin yung iba. Meron pa pong select. Ito naman po ay for combo boxes or a drop-down list. Check natin si select. Saan ba natin pwedeng gamitin si select sa address, select. Once po lagay mo yung select, meron agad drop down dyan, Ayan, makikita nyo po agad. Then, lagay tayong label ulit. Then, for address. Okay, and then select ID. ADDR. Then sa loob ng select, meron tayong mga options. Blokan. Ayan, dyan po tayo naglalagay ng item sa loob. So, meron tayong select. Then, sa loob ng select, meron po tayong mga options. Doon po mamimili. Pampanga. Pulilan. Ayan. So, pwede tayong mamili po kung ano po sa mga yan. Then, 1 lang po yung napipili for each select. Ayan po. And sa pang BR. Ayan, para malinis. Okay? Then, text area. Isa din lang naman po siyang input. But, different lang dahil mas malaki siyang type. So, hindi natin siguro gagawin. Then, buttons. Ayan, buttons are clickable elements. Buttons are best used together with JavaScript. Then, field set and legend. So, si field set ay parang masasabi natin isang way pa natin para makapag-group ng elements, halimbawa for personal information, work experience, ganyan. So, i-close natin ang ating field, ay yung ating nilalagay na to
i-close natin siya sa field set na personal information po. So, mula dito sa taas, form, lagyan ko ng field set. Ayan. And then, yung closing nito, lagay ko sa baba. Dito po. Ayan. Makikita nyo meron pong nabuong box. Okay. So, then, lagyan natin na yung legend. Ayan. So, nagkaroon po ng division. No po, para pag naglagay tayo ng iba pang forms, P, work, ayan, makikita nyo po, nasa labas na po siya nung field set natin. Then, pwede rin natin gawing field set si work experience, ano? Ayan. Then, yung type, yung legend natin ay close natin siya sa legend. Ayan. Ayan. So, nadi-divide natin siya ng iba-ibang sections. Yan po makikita nyo. Okay? So, yung title ng isa, personal info. Next naman po ay work experience. For example, naglagay po tayo dyan ng text area pala. Text area. Okay. Ayan. Then, dyan tayo pwedeng lagay-lagay na. Okay? So, yun po yung mga common na ginagamit natin for HTML forms. Yan po. Yan, the button, the text box, or input, the radio button, the checkbox, the labels, the select tag, then the field set, and the legend. And then the buttons po, the submit and the reset. So, again, as long as nandito yun, sa loob ng form, lahat po ng nilalagay mo dyan. Pag pindot po ng reset, mare-reset.